kinahinatnan ng kotseng ito nang mapagsakan ng malaking tibag na semento mula sa itaas ng gusali ng Landsberg Place Condominium. Swerte na lang, hindi tao ang nabagsakan. Subalit, sa mga namamahala ng Landsberg Place Condominium, dead malang sa total wreck na sasakyan na nakabalandra lang sa harap ng kanilang gusali. Si Marianito Apan, isang tenant ng Landsberg Place Condominium, lumapit sa bitag upang ireklamong nasabing condominium dahil sa pangyayari. Siya ang nagmamay-ari ng sasakyang nasira. Wala raw maibigay na parking space para sa kanyang sasakyan ng Landsberg Place Condominium, kung kaya't ipinarada niya lang ito sa gilid ng condominium. Yesterday around 2 p.m. I was on my way out. Then the guard of the Landsberg condominium, he called us and told us that our car's been smashed. Ayon kay Marianito, hindi raw siya hinaharap ng building administrator ng mismong inuupahan niyang condominium, ang Landsberg Place. Dagdag pa ni Marianito, ang tanging sagot sa kanya ng administrator ng Landsberg Place. We asked them what they gonna do, and they said they didn't want to give us any name from the owner or anything. They said she was not responsible. Kaya naman kilos prontong dinulog namin ang reklamong ito sa Quezon City Engineering's office. Definitely po, hindi maayos yung yung palitada. Kasi kung maayos po, hindi babagsak basta-basta yan. Kasi dapat may mga dowel yan eh. Hindi basta-bastang pinaplaster mo eh. Nakita nating bloke na bumagsak, masyadong makapal. Yung ibang partes, wala ganyan din ang sistema nagawa. Tendency rin, babagsak din yun. Nagpagawa na po kami kagad ng mission order sa aming building inspector na si Engineer Rolando Marcelo para po puntahan itong subject building na ito. Kung bakit ang mga partes nito nagbabagsakan at tingnan na rin yung structural stability and soundness. Pagdating sa Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City, hinarang ang aming grupo. Hindi raw pwedeng umakyat ang bitag team sa opisina ng building administrator. Tanging ang inspector lang ng City Hall at ang kanilang tenant na nagrereklamo ang pinaakyat ng building administrator na si Socorro Lawen. Subalit, lingid sa kalaman ni Kulokay, nakapasok ang isang bitag undercover. Dala ang aming concealed camera. Yung plan po ba po sa ngayon, gagawin natin, ganyan natin ng net. Babalutin natin ng net ang pupunti. Para, kasi alam mo, takbulan na. Meron naman tayong bagong problema. Ang suggestion ko, ito gagawin na, may 14 hanggang bukas. 15 na. Para tapos natin, kung natin overtime natin. Pagkukontak pa tayo ng hearing, at gusto hearing, babalik po ako rito para i-parsing sa inyo yung schedule ng hearing. Dali niyo po yung mga documents. Yung sa kanila, ma'am, pakinggan kasi para hindi may nais. Yun nga po, sir. If I were here yesterday, sana po na kanya lang Pakinggan na mga baluktot na katuwiran itong building administrator ng Landsberg Place na si Socorro. Ay, mas maganda naman po ina-expect kasi ginawa ninyo sa sasakyan. Wala po kayo. Tinarang sinabi na malaglag yan. At nang tanungin ng kanilang nagrereklamong tenant kung pananagutan ng Landsberg Place ang nawasak na kotse nito, We're trying to contact them. Wala pa sila You can file reckless imprudence resulting to damage to property. Under the law, they can charge you, they can penalize you 3 times the value of how much it would cost you to repair that particular vehicle. No? From the very start, there is already a structural defect. Ang mangyayari niyan, ang liable niyan would be the engineer or the architect of the building. But again, you have to check a prescriptive period, 15 years. Let us be realistic, no? Matagal na tayo sa media. I-determine talaga natin yung honest to goodness investigation ng engineer's office. You know, the city engineer could do it in such a way that he could be like a labor arbiter or he could be like a barangay chairman without imputing liability on their part, on the part of the owner, on the part of the architect or the engineer. He could just say, mabuti pa bayaran mo na lang.
napakalit na bagay yan para wala ka ng record. I would suggest na it plays an important role yung city engineer. May liability po ang building tungkol dyan, lalo-lalo na ang building owner. Lalo kung sakasakali man nagkaroon ng problema o disgrasya sa ibang tao o bagay, liable po ang building owner dyan. Sapagkat yun po ay karugtong ng kanyang property. Liable po pareho yung in charge engineer doon, pati yung contractor. Kasi kaya nga po tayo mayroong in-charge engineer para tignan niya lahat ng mga bagay na ginagawa doon sa building. At nakapirma rin sila yung sa building form at the same time doon sa plano. Oo, sa pangyayari po yun talagang meron. Dahil dapat may naka-protect na naka-support na bakal po doon. Awareness para na nakadikit siya doon sa mismong wall. Sa pangyayari po yun, nakita natin, bumagsak, wala po tayong nakita kahit anong support na mag-connect doon sa building para tumibay yung kanilang ginawa.